Kanina lang, ang alien na halimaw ay lumuhad at inilapat ang palad nito sa yelo. Mula sa palad nito, sumiklab ang pulang liwanag at nagsimulang matuno ang nagyelong lawa sa init. Sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang aninong hugis babae sa likod ng makapal na singaw. Inilubog ng halimaw ang kamay nito sa tubig at iniahon si Judy. Agad siyang pinalibutan ng kanyang pamilya at humagulgol sa tuwa. Pwede mo ba kaming tulungan para hindi kami ginawin? Dahan-dahang itinaas ng halimaw ang braso at nagpakawala ng banayad na mainit na hangin. Sa ilalim ng proteksyon ng halimaw, ligtas silang nakalampas sa malamig na gabi. Ang hindi nila alam, ang alien na halimaw na ito rin ang mismong Sam Iris sa space station kamakailan. Walang awang pinatay nito ang mga tao roon na parang isang malamig na makinang mamamatay. Tuluyang nawasak ang buong istasyon. Walang bilang na escape pods at mga piraso ng istasyon ang nahigop sa isang hindi kilalang itim na butas. Pagkatapos ng isang jump, napadpad sila sa isang kakaibang kalawakan. Kinabukasan, buong pagtataka na hinawakan ni nanay ang kauna-unahang alien na halimaw na nakita niya. Tahimik lang itong nakatayo at maamong-maamo ang kilos. Sinuri niya ito at napagtantong hindi ito isinilang, ito ay ginawa. Nang tanungin ni Amang maingat kung saan ito nanggaling, inisip ni Will na baka nawalan ito ng alaala dahil sa pag-crash. Biglang gumalaw ang halimaw. Naglakad ito patungo sa yelo at muling naglabas ng init, unti-unting lumulubog sa nagyayelong lawa. Kinayod nito ang yelo at gumawa ng isang lagusan. Gamit ang barko, pinump ni Ama ang tubig palabas, at ang halimaw ay naging parang yaya, unti-unting pinatuyo ang natirang tubig gamit ang init. Nang muli nang makalipad ang barko, nagpasyang hanapin ni Ama ang iba pang posibleng nakaligtas na bumagsak din sa planetang ito. Una nilang pinuntahan ang crash site ng barko ng halimaw. Sa loob, dinala ni Inang mapag-usisa si Ama upang pag-aralan ito, at laking gulat nila sa napaka-advanced nitong interior. Pagkatapos mag-usisa, hindi pa rin nila alam kung paano ito paandarin, hanggang sa aksidenteng nahawakan ng halimaw ang isang bahagi ng wasak na barko. Bigla itong kumislot. Nabuhay ang mga sistema ng barko. Habang nakatayo sa console, nakita ni nanay ang mapa ng planeta. Labis ang gulat niya nang malaman niyang wala na sila sa Milky Way. Sa labas, unti-unting bumabalik ang alaala ng robot. Nakita nito ang sarili nitong pumapatay ng mga tao sa space station. At nakita rin ito ni Will nang aksidenteng mahawakan ng parehong piraso ng wreckage. Natarante si Will at napatingin sa robot, puno ng takot. Tumakbo siya palayo, puno ng galit at gulo sa damdamin. Nagpunta siya sa kakahuyan, pero agad din siyang natagpuan ng halimaw. Ikaw ba yon? Bakit mo kami inatake? Tulungan mo ako. Tahimik lang ang halimaw. Wala ka na talagang maalala. Pero hindi ka na ganoon. Hindi ka ganoon, di ba? Gusto ni Will itong subukan. Pinataas niya ang kanang kamay ng halimaw, sumunod ito. Pinataas niya ang kaliwang kamay, sumunod ulit. Nag-isip si Will, at iniutos sa halimaw na tumalikod. Pagharap nito, isang bangin ang nasa harap. Inutusan ito ni Will na lumakad. Walang pag-aalinlangan, binuhat ng halimaw ang paa upang tumalon. Mabilis siyang pinigilan ni Will. Doon niya tuluyang naunawaan kung ano ang tunay na likas ng halimaw. Lumuhad ito. Sa wakas, pinili ni Will na pagkatiwalaan ito. At sa sandaling iyon, naging matalik silang magkaibigan. Habang pabalik sila sa kakahuyan upang salubungin ang kanilang mga magulang, may biglang bumagsak mula sa langit. Pinulot ito ni Will, isang dambuhalang hiyas. Pagkatapos, libo-libo pang hiyas ang bumagsak na parang ulan. Matatalim ang mga iyon, kinakalas ang lahat ng madaanan. Kaya iniunat ng halimaw ang braso upang ipagsanggalang si Will mula sa ulan ng mga hiyas.